Pagbabahagi ng kaalaman. Ano ang pwedeng gawin ngayong Holy Week 2025? Magsende ng isang perasong insenso candle for cleansing ng 12 a.m. sa Salubong or Easter Sunday. Makakatulong ito para ma-cleanse ang buong tahanan, maganda ang pasok ng swerte, mararamdaman ng bisa sa buong taon. Para sa mga interesado, tignan ng screen, merong arrow dyan para maka-order or pwedeng bisitahin ng description, cash on delivery na yan. Tandaan gawin ang proseso sa Salubong ng 12 a.m. or Easter Sunday ng 12 a.m. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Chris. Walang eksaktong taon, probinsya ng Tacloban. Masayang namumuhay si Chris sa simpleng tahanan kasama ang buntis na asawa na si Maribel. Matagal na nilang inaantay ang pagdating ng anak, kaya't lalo silang naging maingat sa kanilang buhay. Isang hapon, pumunta si Chris sa palengke upang bumili ng ulam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakaalitan ang isang lalaki. Ang pangalan ay Pedring. Aba, masyado ka yatang maangas. Akala mo kung sino ka? Wika ni Pedring. Wala akong ginagawang masama. Kung may problema ka, sabihin mo na maayos. Huwag kang magmalinis. Tandaan mo to, Chris. Hindi pa tayo tapos. Lumapit si Pedring sa kanya at bumulong. Tandaan mo, papatayin kita. Nanlaki ang mga mata ni Chris. Hindi niya alam kung biro o seryoso ang banta ni Pedring. Pero sa paraan ng pagsasalita nito, ramdam niya na may halong panganib. Pagkauwi ni Chris sa kanilang tahanan, hindi siya mapakali. Kagad siyang sinalubong ni Maribel. Mahal, may nangyari ba? Para kang balisa ah. Wala. Huwag mong alalahanin. Sa kaloob-looban ni Chris, alam niya na hindi simpleng away ang naganap, lalo pat pinagbantaan siya ni Pedring. Pagsapit ng gabi, tahimik na nakahiga si Chris at Maribel sa kanilang maliit na kubo sa tabing dagat. Ang malamig na simoy ng hangin nagbibigay ng ginhawa sa kanilang dalawa. Si Maribel na malapit ng manganak, maigpit na nakayakap kay Chris. Mahal, hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang makita yung anak natin. Konting tiis na lang, mahal. Makikita mo na rin yung anak natin. Habang maimbing na natutulog, isang kaluskos ang gumising kay Chris. Napatingin siya sa bintana. May mga anino na gumagalaw, nakapalibot sa kanilang tahanan. Hanggang sa nasira ang pintuan ng kubo, nakita niya ang pamilyar na muka, si Pedring. Kasama ang dalawang kalalakian pero hindi mga normal na tao. Pulang-pula ang mga mata, matulis at mahaba ang ngipin, mga aswang. Sabi ko naman sa'yo, pare, hindi pa tayo tapos. Bago pa makagalaw si Chris, sinunggaban siya ng isa sa mga kasama ni Pedring. Pinukpok sa ulo, napahandusay sa sahig, dahan-dahang dumilim ang paningin. Ang huli niyang naaalala, nagmamakaawa ang asawang si Maribel. Ang sunod na naramdaman ni Chris ay ang malamig na hampas ng tubig. Dahan-dahan siyang inaanod ng alon papalayo sa dalampasigan. Nang idilat ang mga mata, isang bagay lamang ang nasa isipan, ang nangyari sa kanyang asawa at anak. Malamig at mabigat ang katawan ni Chris. Ang una niyang nasilayan ang itim na kisame ng isang kubo. Amoy usok ng insenso at tuyong dahon. Sa tabi niya ay may nakasinding gasera, nagbibigay ng bagyang liwanag sa loob ng madilim na kwarto. Nasaan ako? Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Payat, mahaba ang puting buhok,
Kulubot ang buong katawan. Hawak ang mangkok na may mabangong likido. Huwag ka munang gumalaw, iho. Mahina ka pa. Sinubukan ni Chris na bumangon, pero masakit ang buong katawan. Para siyang binugbog, giniling ng paulit-ulit. Teka, sino ka? Ako si Enteng, albularyo. Nakita kitang inanod sa dalampasigan. Halos wala ka ng buhay. Napatingin si Chris sa kanyang katawan. Balot ito ng mga dahon. May mga nakaukit pa na simbolo gamit ang pulang tinta. Si Maribel. Bumalik sa kanya ang huling naaalala, ang sigaw ng asawa. Nanlaki ang mga mata ni Chris at napakuyom sa kamao. Pinatay siya. Pinatay siya. Pinatay ang asawa ko. Sinubukan niyang tumayo, pero kagad siyang pinigilan ni Enteng. Huwag kang magpadalos-dalos. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong kumalma. Hinihingal si Chris. Nanginginig ang katawan, hindi lamang sa sakit, kundi sa matinding galit. Hindi ako pwedeng tumigil. Kailangan kong ipagigante si Maribel. Huminga ng malalim si Enteng at saka naupo sa tabi ni Chris. Alam kong mabigat ang pinagdadaanan mo. Pero kung haharapin mo mga halimaw na yon sa ganitong kalagayan, mamamatay ka lang. Tumingin si Enteng sa malayo na para bang merong iniisip. Kung gusto mong lumaban, tutulungan kita. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mang Enteng. Hindi lang ako basta manggagamot. Tumutugis ako ng mga aswang. Tadhana na mismo nagdikta upang magkita tayong dalawa. Nabuhayan ng pag-asa si Chris. Ito na ang simula ng paghihiganti. Sa loob ng maliit at simpleng kubo ni Enteng, pinaliwanag ni Chris ang sinapit niya. Ang malagim na gabi na inagaw sa kanya ang lahat. Habang nagsasalita, nararamdaman niya na bumabalik ang sakit at galit, pero pilit niya itong pinanlabanan. Tahimik na nakinig si Enteng, nakapikit habang iniintindi ang bawat salita ni Chris. Matapos niyang magkwento, huminga ng malalim ang matanda at tumango. Mabigat ang dinanas mo, iho. At alam kong hindi na matatapos ang sakit na yan hanggat hindi mo nakakamit ang hustisya. Hindi lang hustisya ang gusto ko. Gusto kong burahin ang lahi nila. Hindi ko hahayaang maranasan ng ibang tao ang naranasan ko. Napangiti si Manong Enteng, ngunit may bahid ng lungkot ang mga mata. Kung ganon, kailangan mong matuto at magbago. Hindi sapat ang tapang at galit para labanan ng mga halimaw. Kailangan mong kumuha ng kaalaman, magpalakas ng pangangatawan, lakas mula sa mga sinaunang aral. Huwag kang mag-alala, Manong. Gagawin ko ang lahat. Sa ilalim ng gabay ni Enteng, sumailalim si Chris sa pagsasanay. Hindi lang siya tinuruan ng pisikal na pakikipaglaban, kasama na dito ang mga orasyon patungkol sa lihim na karunungan. Tuwing umaga ay walang ibang ginawa kung hindi maglibot sa kagubatan. Pinapalakas ang koneksyon sa kalikasan. Natutunan niyang gumamit ng iba't ibang sandata. Ngunit higit sa lahat, ang pagpapalalim ng kaalaman sa mga orasyon. Mga sinaunang dasal at ritual upang protektahan ang sarili laban sa mga nilalang. Sa ilalim ng buwan, naupo siya sa harapan ng apoy. Inuusal ang mga dasal na itinuro sa kanya. Nararamdaman ang enerhiyang bumabalot sa katawan. Lahat ng ito ay pumapasok sa buo niyang sistema. Manong, matanong ko lang, ano ba talaga mga aswang? Si Enteng, bakit sila nabuhay sa mundong to? Hindi mo na kailangan malaman ng sagot yan.
Ang tanging mahalaga kung paano mo sila pupuksain. Sa paglipas ng mga taon, naging dalubhasa siya sa pakikipaglaban at sa lihim na karunungan. Wala na ang dating Chris na mahina at walang laban. Sa kanyang lugar, isang mandirigma ang isinilang. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay, sa wakas dumating na ang araw na matagal nang inaantay ni Chris. Habang naglalakad siya sa gilid ng palengke upang bumili ng ilang gamit, may isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Kagad niyang nilingon ang pinagmumulan. Doon niya nakita ang taong minsan nagpabagsak ng kanyang buhay, si Pedring. Nakatayo ito sa isang tindahan, nakikipag-usap sa isang lalaki. Bagamat nagbago ang anyo ni Chris, mas matikas, mas malakas at mas matapang, hindi nagbago ang mukha ni Pedring. Ang tusong ngiti, ang matatalim na mata, isang halimaw na nagtatago sa katawan ng tao. Ramdam ang gigil at galit sa buong katawan ni Chris. Ngunit pinili niya na maging mahinahon. Hindi niya ito maaaring atakihin ng walang plano. Sinundan niya si Pedring nang hindi nito namamalayan. Lumusot siya sa makikitid na eskinita, lumakad sa ilalim ng dilim. Hanggang sa nakita niya ang tinutuluyan nito, isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng baryo. Dumaan ng ilang oras. Mula sa malayo pinagmasdan niya ang paligid ng bahay. May ilang nakabantay, mga tauhan ni Pedring na siguradong mga aswang. Mabilis siyang bumalik kay Enteng at sinabi ang natuklasan. Alam ko na kung saan siya nakatira. Oras na para tapusin to. Tumango si Enteng. Hindi ito nagulat. Tila ba matagal nang inaantay ang sandaling ito. Sigurado ka ba? Handa ka na? Matagal na akong handa, Manong. Pagsapit ng dilim ay nagsimula silang kumilos. Magaan ang bawat hakbang habang papalapit sa bahay ni Pedring. Bitbit ng binata ang kanyang matalim na Chris, habang si Enteng may hawak na isang maliit na bote na may likidong kumukulo, isang uri ng langis na kung tawagin ay lana. Nang malapit na sila sa tahanan ay muling pinakalma ni Chris ang sarili. Hindi simpleng pag-atake ang gagawin. Ito ang katuparan ng paghiganti. Nakatayo sa labas ang dalawang bantay. Bago pa sila makasigaw, mabilis na lumusot si Chris sa anino, isa-isang ginilita ng leeg. Ang isa ay sinubukan pang tumakas. Malakas sa suntok sa sentido ang nagpatihaya sa kanya. Pagpasok nila sa loob, sa gitna ng madilim na kwarto ay nakaupo si Pedring. Hindi na ito nagulat. Salip ay ngumiti pa habang unti-unting tumatayo. Aba, bumalik ka pa pala. Chris, akala ko patay ka na. Yun ang pinakamalaki mong pagkakamali. Hindi mo sinigurado na patay na ako, kaya panahon na para maningil. Nagbago ang anyo ni Pedring. Dahan-dahang lumaki. Humaba ang mga kuko. Lumabas ang matatalas na pangil. Naging purong itim ang mga mata. Sumugod na si Chris. Nagtagisan ang dalawa. Matalim na sandata laban sa matutulis na kuko. Sinubukang dumakma ni Pedring, ngunit naging maaga pang binata. Iniwasan niya ang atake. Mabilis na bumanat ng saksak sa tagiliran ng halimaw. Napadaing si Pedring ngunit hindi ito bumagsak. Hindi mo ako matatalo sa ganyang pamamaraan, Laga. Dito na kumilos si Manong Enteng. Isinaboy ang dalang lana kay Pedring. Napaangil ng napakalakas ang halimaw. Umalingaw-ngaw sa buong tahanan ang nakakakilabot na sigaw. Samantala, hindi pinalampas ni Chris ang pagkakataon. Sa isang malakas na huling pag-atake, itinarak niya ang Chris sa dibdib ni Pedring. Inikot pa ito ng ilang beses upang mas lumala ang pinsala.
Dahan-dahang nanghina ang katawan ni Pedring. Sa huli ay bumagsak ito sa sahig at wala ng buhay. Hindi gumalaw si Chris. Tinitigan niya ang bangkay ng kanyang pinakamalupit na kaaway. Ramdam niya ang ginhawa, pero alam niya na hindi pa ito ang katapusan. Marami pang katulad ni Pedring ang nagtatago sa kadiliman. Ang kaganapan ng paghiganti ay simula pa lamang ng kanyang misyon. Matapos mapatay si Pedring, inakala ni Chris na bumalik na ang katahimikan sa buhay. Ngunit isang araw pagbalik niya sa kubo, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Si Manong Enteng, wala ng buhay. Nakabulagta sa sahig, puno ng dugo ang katawan. Malalim ang mga sugat. Nakadilat ang mga mata ng matanda na halatang nagpumilit pang lumaban. Sa tabi ng bangkay ni Mang Enteng, may nakaukit sa sahig. Isang kakaibang simbolo na hindi pamilyar kay Chris. Napakuyom siya ng kamao. Sinong may gawa nito? Kagad lumabas ng tahanan si Chris. Magmula ng gabing yun, sinimulan niya ang paghahanap sa halimaw. Nang mga sumunod na linggo, isa-isang naglaho ang mga aswang sa kanilang lugar. Sa bawat anino, sa bawat madilim na sulok ng kagubatan, si Chris ay nagmamasid, nag-aabang, handang umatake sa sandaling matunton ang halimaw na pumatay kay Enteng. Sa unang pagkakataon nakatagpo niya ang isang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Matangkad ang sukat, pulang-pula ang mga mata. Mabilis ang kilos sa gitna ng kadiliman. Sa halip na umatras ay sumugod si Chris. Daladala niya ang sandata na binuhusan ng langis ng lana. Inatake ng sunod-sunod na hiwa ang tikbalang. Bagamat likas na malakas ang tikbalang, hindi ito makalapit sa kanya. Masyado kang mapangahas, tao. Hindi ako basta tao. Mabilis siyang lumusot sa ilalim ng halimaw, buong puwersang sinaksak ang tagiliran. Napaangil ng malakas ang tikbalang. Nang bumagsak ito sa lupa ay hindi nag-aksaya ng oras si Chris. Hiniwa niya ang leeg. Kagad dalagutan ng hininga. Kaso nga lang hindi pa ito sapat. Sumapit na naman ang isang gabi. May narinig siyang sigaw mula sa isang kubo. Pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Isang itim na nilalang ang nadatnan. Pilit nitong inaabot ang isang buong pamilya. Muling hinugot ni Chris ang sandata. Tumalon papunta sa nilalang at sinaksak ang binti nito. Umangil ng napakalakas ang nilalang. Pero hindi na nagpaawat pa si Chris. Walang awa niyang ginilitan ng ulo. Nagtakbuhan ng mga tao palabas ng tahanan. Inantay nila ang paglabas ni Chris. Sa halip na matakot sa kanya, makikita sa kanilang mga mata ang pag-asa. Isang bagay na matagal nang nawala sa baryo. Sa kabila ng lahat ng pagpatay, hindi pa rin niya natutukoy ang tunay na salarin. Masyadong mailap ang pumatay kay Manong Enteng. Pero hindi siya titigil hanggat hindi napapatay ang may sala. Tumingin si Chris sa madilim na langit. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang Chris. Darating ang araw, mahanap kita. Pagsisisihan mo ang ginawa mo kay Manong Enteng. Ramdam ang puot at sakit sa mga salitang binitiwan. Patuloy niyang minamanmana ng buong baryo. Bukod sa paghahanap sa may salarin, binabantayan niya ang lahat ng tao. Hanggang sa napansin niya ang pagkilos sa pinakadulo ng lugar. Isang pamilya ang mahimbing na natutulog. Walang kalam-alam na merong nag-oobserba sa kanila mula sa bintana. Purong itim ang buong balat. Ang mapapansin mo lamang ay ang pulang mga mata. Dahan-dahan na itong papasok sa tahanan, kaso nga lang hindi na naituloy. Hinawakan ni Chris ang paa ng nilalang. Buong puwersang binalibag papunta sa kakahuyan. Hindi na naawa ang binata. Sinunggaban niya ang aswang.
Paulit-ulit na inundaya ng saksak. Nakiusap ang nilalang na huwag siyang patayin, pero hindi na nakinig ang binata. Hinawakan niya ang leeg ng nilalang. Buong puwersang pinilipit. Patay na ang aswang. Kaso nga lang nilamon ng tuluyan ng galit si Chris. Masyadong mabrutal ang pagpatay niya sa nilalang. Hiniwa niya ang balat ng mukha nito. Iniwan lamang ang bungo. Yan, magsilbing babala sa lahat ng mga nilalang. Hindi ako titigil hanggat nang bibiktima kayo. Nagpatuloy siya sa paglalakbay. Nakakita ng kuweba sa loob ng gubat. Narinig niya ang pag-uusap sa loob tungkol sa kanilang susunod na biktima. Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa anino natanaw niya ang 3 figura. Nakapalibot sa isang katawan ng patay na kambing. Kinakain nila ang laman. Tumalon si Chris papunta sa isa sa mga aswang. Kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagbaon ng sandata sa sentido ng aswang. Nagulantang ang 2 nilalang sa pagdating ng binata. Sumugod ang isa sa mga nilalang. Buong puwersang kinalmot si Chris pero hindi ito tinamaan. Sa muling pag-atake nito ay hinawakan ni Chris ang braso, binali gamit ang tuhod at saka hinampas ang muka sa bato. Napaangil ang nilalang pero hindi pa tapos si Chris. Ibinaon ang hawak na sandata sa leg nito. Ilang ulit na inikot upang masiguradong mamamatay ang nilalang. Hindi na sumugod ang natitirang aswang. Nagtangkang tumakbo pero hindi nakaligtas. Tumalon si Chris papunta sa likuran ng aswang. Pinaluputan ng lubid ang leg nito. Kinuha ang bote ng lana sa bulsa. Pinainom sa aswang. Kitang-kita kung paanong umusok ang bunganga nito habang nalalagok ang langis ng lana. Bumagsak sa lupa ang nilalang habang nanginginig. Kitang-kita niya kung paanong nalulusaw ang katawan nito. Yan ang tama sa inyo. Hindi na kayo makakapuksa ng mga tao. Matapos ng kaganapan, umuwi na ng tahanan si Chris. Ilang araw ang lumipas na natiling tahimik ang buong lugar. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, isang buntis na babae ang nakita ni Chris. Tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Halata sa kanyang muka ang matinding takot. Ang kanyang mga mata, paulit-ulit na lumilingon sa likuran. Animoy may humahabol sa kanya. Unti-unti nang nawawala ng lakas ang babae dahil sa pagod. Pero bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa, sinalo siya ni Chris. Anong nangyari, Binibini? Bakit nasa kagubatan ka? Hinang-hina ang babae, ngunit pilit niyang binuka ang kanyang bibig upang magsalita. Tulungan mo ko. May humahabol sa akin eh. Itinaas ni Chris ang tingin. Sinipat ang paligid. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang babae. Nararamdaman niya ang presensya ng nilalang. Binuhat niya ang babae papunta sa isang ligtas na lugar. Sabihin mo sa akin, sinong humahabol sa'yo? Si Tasyo. Sandaling natigilan si Chris. Kilala niya ang pangalang Tasyo, kapatid ni Pedring. Siya ba yung kapatid ni Pedring? Tama ka. Pinapatay nila kapag hindi sumusunod sa kanila. Mabuti na lang nagkaroon ako ng pagkakataon para tumakas eh. Dito na naging malinaw kay Chris ang lahat. Namatay si Manong Enteng dahil sa paghihiganti ng kapatid ni Pedring. Walang iba kung hindi si Tasyo. Matapos ang pag-uusap, dinala ni Chris si Fe sa isang ligtas sa lugar. Kinabukasan ay nagsimula siyang maganda upang puntahan si Tasyo. Alam ni Chris na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Si Tasyo ay hindi tulad ng mga pangkaraniwang nilalang. Sinundan niya ang direksyon na ibinigay sa kanya ng babae hanggang sa nakita ang lugar ni Tasyo. Kaso nga lang bago pa makapasok ng tahanan, biglang bumukas ang pintuan. May tumalon papunta sa kanya.
Apat ang kalaban ni Chris na parabang alam na dadating ang binata. Sabay-sabay na sumugod ang mga ito. Nagtamo ng ilang sugat sa katawan si Chris. Sinadya niyang masugatan ng mga nilalang upang mahawakan ng bawat isa. Sa bawat kalmot na mararamdaman, hinahawakan niya ang kamay ng nilalang. Buong puwersang ibinabaon ang sandata sa leeg. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa maubos ang apat na aswang. Duguan man si Chris, ngunit naubos niya ang mga kalaban. Hanggang sa isang malakas na suntok ang tumama sa kanya. Tumalsik si Chris ngunit bumangon kagad. Nakita niya si Tasyo. Ramdam niya ang malakas na itim na aura na bumabalot dito. Natatakot man, pinanlabanan niya ang sarili. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Anong balak mo? Papatayin mo ko kagaya ng ginawa mo sa aking mahal na kapatid. Pagmasdan mo ang iyong sarili, Chris. Ikaw ang tunay na halimaw. Hindi ba't pareho lang tayo? Wala akong pakialam sa kahit anumang sasabihin mo, Tasyo. Ang mahalaga para sa akin ay ang kamatayan mo. Biglang nagbago ang anyo ni Tasyo. Lumabas ang matutulis na pangil at mahabang kuko. Sunod-sunod na atake ang binitawan ni Tasyo sa kanya. Nahihirapan si Chris na sabayan ang lakas ng aswang. Ilang ulit na kalmot, ilang ulit na kagat ang tumama kay Chris. Alam ng binata sa kanyang sarili na dehado siya sa laban. Kaya naman sa huling lakas ni Chris, ibinaba niya ang depensa. Napatigil si Tasyo dahil parabang tanggap na ni Chris ang kanyang kamatayan. Mas mabuti ang ganyan. Mas mabuting hayaan mong patayin na lang kita. Bumuelo ng malakas si Tasyo. Pinunterya ang tiyan ni Chris. Bumaon ang napakatulis na kamay ni Tasyo sa kamay ni Chris. Laking gulat ng matanda dahil tumatawa ang binata. Oo, malakas ka. Pero mahina ang utak mo. Hinawakan ng maigpit ni Chris ang nakabaon na kuko ng kalaban. Hindi niya ito hinayaang makatakas. Sa huling lakas bumuelo si Chris nang pagsaksak sa lalamunan ng aswang. Hinila niya ang pagkakabaon papunta sa dibdib. Ilang ulit na inikot ang sandata upang maglikha ng malaking pinsala. Napaangil ng malakas si Tasyo. Hindi makapaniwala sa ginawa ng binata. Muling kinuha ni Chris ang lana sa bulsa. Binuhusan ng paulit-ulit ang aswang. Umusok ang buong katawan ni Tasyo. Unti-unting nalulusaw sa lupa. Maribel, manong ending. Napagiganti ko na kayo. Pero mukhang hanggang dito na lang din ako. Sa wakas, makakapagpahinga na ako. Magkikita na muli tayo. Tanggap na ni Chris ang kanyang kamatayan hanggang sa nakakita siya ng isang babae na papalapit sa kanya. Ang huling nakita, ang mukha ni Fe. Nagising na lamang si Chris na sa loob na ng isang kubo. Umiiyak na sanggol ang bumungad sa kanya. Nanganak na si Fe. Kasabay nito ang pagligtas sa kanya. Nakahiga ang babae sa kabilang papag. Nakatitig sa kanya habang hawak ang sanggol. Chris, mabuti naman gising ka na. Tumango si Chris at lumapit. Ipinahawak sa kanya ni Fe ang sanggol. Eto pala si Juan, oh. Salamat, Chris, ha. Kung hindi dahil sa'yo, wala na kami dito. Hindi maipaliwanag ni Chris ang nararamdaman. Muling bumalik ang kapayapaan sa kanyang puso't isipan, lalong-lalo na habang hawak ang sanggol. Laking gulat din niya dahil paghawak sa tagiliran, wala ang sugat na nilikha ni Tasyo. Nang mga sumunod na linggo, tinulungan niya si Fe sa pag-aalaga sa anak. Unti-unti nilang binuo ang buhay na sinira ng mga nilalang. Muling nagkaroon ng kulay ang kanilang paligid. Bumangon ang baryo.
At habang lumilipas ang panahon, lalong lumalim ang samahan ni Chris at ni Fe. Sa dulo ng lahat ng laban, sa dulo ng lahat ng pagigante, natagpuan ni Chris ang isang bagay na matagal nang wala sa kanya: pagmamahal at pamilya. Dito nagpatuloy ang bagong simula ni Chris. Bagong kwento pa rin yung susunod na istorya, mga kabayan. Ulitin ko ha, bagong kwento pa rin. Ito ay tungkol sa gante ng manggagamot. Isang batikan ng manggagamot na natutong manugis ng aswang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tatang Adan. Taong 1972, liblib na pook ng Manolo. Hindi mapalagay kakaisip si Tatang Adan sa sinapit ng pasyente. Nagamot niya na ito. Gumaling, pero nabalitaan na lamang ang biglaang pagkamatay. Ang sabi ng ina, bumalik sa normalang kalusugan ng dalaga pagkatapos magpagamot. Ilang linggo ang lumipas, binawian din ng buhay. Walang nakasaksi kung paanong nalagutan ng hininga dahil sa mga sandaling iyon. Mag-isa ito sa tahanan. Naabutan na lang na nakatihaya at wala ng buhay. Kuya, kung napagaling niyo ang pasyente tapos makalipas ang ilang linggo na matay, siguradong iba ang dahilan. Hindi naman pwedeng ikaw masisi. Ang galing niyo manggamot eh. O baka naman inaswang yun. Napatingin si Tatang Adan sa nakababatang kapatid na si Rico. Alam niya ang tungkol sa pambibiktima ng aswang sa paligid, pero hindi lang maisip na ito ang dahilan ng pagkasawi ng pasyente. Noong sinuri niya, ginamot ang baling binti. Wala itong bahid ng anumang bakas ng aswang. Sinasabi mo bang gumaling ang pasyente tapos inaswag? Posible. Talamak ngayon ang aswang. Wala ring pinipili. Malusog man o sakitin. Nakakapanghinayang lang kasi meron na namang inosenteng tawang nadali ng halimaw. Wika ni Tatang Adan. Kung gusto niyo, pupuntahan ko sila. Magtatanong-tanong ako. Magmamasid sa lugar. Madali lang naman malaman kung may aswang sa paligid eh. Magdadala lang ako ng gawa niyong lana. Isang salita niyo lang, paparoon kagad ako. Wika na Rico. Kumuha na ito ng isang bote ng lana. Wag na muna. Marami pang gagawin dito sa tahanan. Kinakailangan ko pang tulong mo. May darating na pasyente ngayon eh. Ihanda mo na rin ang mga halamang gamot at mag-init ng tubig. Tumalima si Rico. Sinunod ang bawat utos ng nakakatandang kapatid. Samantala, lumabas muna si Tatang Adan para magsigarilyo. Isa ito sa paraan para kumalma ang isipan. Habang humihit-hit, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pagdaan ng matanda. Mahaba ang kasuotan, purong itim. Dere-derecho ang paglalakad. Pagdating sa unahan ay huminto. Tiningala ang matayog na puno ng saging. Kinakabahan siya dahil ito pa lang ang unang beses na may tumingin ng ganun sa puno. Isa pa, nababahala sa katotohanan na dito nagmula ang tinatangang mutya. Ilang sandaling tumitig sa puso ang matanda bago umalis. Dahil dito, dali-dali siyang pumasok ng tahanan at tinignan ng tangan. Nagbibigay ito ng senyales. May problema ba, kuya? Nakahanda na ang mga gamit. Nandito na rin ang pasyente. May lalakarin ka ba? Papabalikin ko na lang. Ay hindi, haharapin ko yan. May sisilipin lang ako sandali sa sagingan. Ikaw na muna ang bahalang kumausap. Mabilis lang to. Wika ni Tatang Adan. Lumakad na rin pagkatapos. Pagdating ng sagingan, hinanap kagad ang matanda. Ilang hakbang pa lamang umalingasaw na ang matinding amoy. Humahalo sa hangin ang samyo ng aswang. Binaybay ni Tatang Adan ang daanan. Nagbabaka sakaling maabutan subalit dumating na lang sa dulo. Wala pa ring nagilap. Kaya naman bumalik na lang siya ng bahay
dahil may nag-aantay na pasyente. Makalipas ang ilang sandaling panggagamot, kinausap ni Tatang Adan ng lolo ng bata upang masabihan ng nararapat na gawain. Manong, yung apo nyo kailangan niyang uminom ng sambong. Kung may lagundi, mas mainam. Maplema yung ubo ng bata eh. Painumin mo rin ng maraming tubig. Tapos itong lana na ibibigay ko, ipahid mo sa likod bago matulog. Mapapagaan niya ng pakiramdam. Ay maraming salamat pero maiba ko. Napansin ko kasi, kalmado ang tahanan nyo. Mukhang hindi pa yata nakakabot dito yung tungkol sa aswang Ay nang bibiktima ng tao, sumasanib daw. Nakainkwentro nga ako ng isang sinapian. Buti naging alerto ako. Wika ng lolo ng pasyente. Aswang na sumasanib sa tao. Parang bago yan May ganyan na pala sa panahon ngayon. Akala ko, engkanto at demonyo lang ang sumasapi. Ano sa tingin mo, Kuya Dan? Hindi nakasagot kagad si Tatang Adan. Nabigla sa narinig. Lumipas pa ang ilang segundo bago nakapagsalita. Mukhang bago nga yung naririnig ko. Pero Manong, baka naman nagkamali lang kayo ng pagkabalita. Tapos yung nakasalubong nyo talagang aswang. Walang salib na nangyari. Oo nga naman, baka nalito ka lang, Manong. Parang malabo kasi yung ganyan Yung tenga nyo po ba maayos ba? Baka mahina na yung pandinig nyo kaya nagkamali kayo ng pag-intindi. Hindi. Alam ko ang sinasabi ko. May naraanan akong albularyo. Ito rin yung sinabi niya. Manggagamot at albularyo ang punterya. Malay ko, yan kasi ang sabi. Nasa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Ang sa akin lang, maiparating sa inyo kasi nanggagamot kayo. Baka kayo susunod na biktima. Lalakad na kami ng apo ko. Salamat! Huling wika ng matanda. Kinarga ang apo sa likuran. Dahan-dahang naglakad papalayo. Sa sobrang katandaan ay hirap na sa pagakbang. Suportado pa ng tungkod. Ihatid sana ni Rico pero hindi na ito sumang-ayon. Aswang na sumasapi. Anong pakulo na naman ang ginagawa ng mga nilalag? Kung totoo man ang sinasabi ng matandang yun, doble ingat tayo, Manong. Baka mamaya aswang na yung nakakasalamuha natin Inosente ang katawan, pero sa loob pala, meron ng nilalang. Nakakabahala din Binanggit pa ng matanda na manggagamot at albularyo ang pinupunterya. Nako, mukhang kumikilos ang lahi niyan para puksay ng mga tumutugis sa kanila. Unahan pa yata ang kagaya nyo Kuya Dan, ang tanong, paano mo malalaman kung may nakasanib na aswang? Hayaan mo, sasabihan kita, huwag kang mag-alala. Ayos din Aswang na sumasanib sa tao. Manggagamot at albularyo ang pakay. Wika ni Tatang Adan. Ilang sandali pa inasikaso ang iba pang pasyente na dumating. Marami sa mga ito ang nagsasabi tungkol sa aswang na sumasapi. Habang nakikinig sa usapan, hindi maiwasang makumbinsi na meron ngang ganitong klase ng nilalang. Dumistansya na lang muna si Tatang Adan. Muling nagsindi ng sigarilyo upang pakalmahin ng magulong isipan. Habang bumubuga ng usok, muli niyang napansin ang matandang nakita ilang oras na ang nakalipas. Sa puntong ito, may kasamang babae pero ganun pa rin ang ginagawa pagkatapat sa sagingan. Tinitingala ang matayog na puno. Kasunod nito ang pagtingin ni Tatang Adan sa tangang mutya. Ganun na lamang ang pag-alerto nang bigla itong maging aktibo. Dali-dali niya itong sinundan pero laking gulat ng ibang muka ang nakita. Kung kanina ay isang matanda, ngayon ay si Aling Maninay. Kasama nito ang anak na si Loisa. Humingi na lang ng tawad sa abala. Bumalik sa tahanan na naguguluhan. Ano ba naman yan? Hindi ako pwedeng magkamali. Matanda talaga ang nakita ko. Pero bakit naging si Aling Maninay? Kinikilabutan ako sa nangyayari Wika ni Tatang Adan.
Muling nagsinde ng sigarilyo. Nagpalipas ng oras. Pagsapit ng hapon, abala siya sa paunguhan ng mga lamang gamot. Mag-isang naglibot sa kagubatan para maghanap ng herbal. Natigilan nang makasalubong ang matandang nakita kanina. Huminto ito at humarap sa kanya. Nang tumagal ang titig, nakilala ito ni Tatang Adan. Aling Josepa, kayo po ba yan? Anong ginagawa niyo rito? Teka, bakit ba ang nararamdaman ko sa'yo? Mabuti naman nakilala mo ko, Adan. 2 beses ako nagpakita sa'yo kanina, pero parang hindi mo ko kilala. Nagtatanong ka pa ako nung pakay ko. Wala ka ba talagang ideya o sadyang nagmamaang-maangan ka? Maayos ako nagtatanong, kaya naman naasahan ko maayos na sagot. Kung ganon, totoo nga ang sabi-sabi. Nalahian ka nga at naging ganap na aswang. Hindi lang kita nasubaybayan kasi lumipat kami. Hindi ko inasahan na magkikita tayo muli. Ano ba talaga ang pakay mo? Magaling ka pagdating sa panggagamot. Pero sa pag-oobserba sa pangailangan ng mga tao at nilalang, doon ka nagkulang. Kung tutusin, dapat alam mo na kung ano ang pinunta ko dito. Hoy, wala akong panahon para makipag-usap sa'yo ha. Kung nandito ka lang para makipag-usap ng walang kwentang bagay, mas mabuti pang umalis ka na. Huwag mong antayin na maubos ang pasensya ko at gamitan kita ng dahas. Hindi mo magugustuhan. Nagbabanta ka. Akala ko ba, diretso ka lang sa pagbuksa ng aswang kahit walang ginagawang masama? Hindi ba yon ang gawain mo nung nasa probinsya ka pa? Napabuntong hininga si Tatang Adan. Hindi na nais pang balikan ng nakaraan dahil aminadong padalos-dalos. Kapag may aswang na nakita ay kagad na tinutugis. Sa loob niya, may ginagawa mang mali o wala, halimaw pa rin ang aswang. Natahimik ka yata. Hindi bali, Adan. Intayin mo lamang ang pagbabalik ko. Pero sana makilala mo ko kagad. Wika nito. May isinaboy na kung ano sa mukha ni Tatang Adan. Napasigaw ang matanda nang maramdaman ang hapdi na dulot nito. Pansamantalang nawala ang paningin. Mabuti na lamang ay dumating si Rico. Kagad sumaklolo nang makita ang sitwasyon. Ilang araw na pinagdusahan ni Tatang Adan ang epektong hatid ng langis ng aswang. Napaso ang kalahati ng muka. Hindi naging masama dahil naagapan. Ipinagpaliban din muna ang panggagamot. Iginugol ang buong oras sa pagpapahinga. Unti-unti namang nanumbalik ang lakas at paningin. Grabe talaga ang ginawa ni Manang Josepa. Palibasa, may tiwala ka sa kanya, kaya nagbaba ka ng depensa mo. Anong klaseng langis ba yun? Pati ang tangan niya walang nagawa. Hindi kayo naipagtanggol. Diyan ka nagkakamali. May ginawa ang tangan ko kaya hindi ako namatay. Kung wala ang tangan, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Hindi mo ba napapansin? Sobrang bilis ng paghilom ng sugat ko at nakakakita na ako muli. Pero nagbanta ang matanda. Hindi ko lang alam kung kailan eh. Rico, hindi maganda ang kutob ko sa nangyayari. Maging alerto ka sa lahat ng oras. Magsugbit ka ng patalim para makalaban ka agad kung sakali. Oo kuya, naiintindihan ko. Alis na muna ako. Naubusan na pala tayo ng bigas. Wala nang pangsahing mamayang hapon eh. Mataas pa ang sikat ng araw. Ngayon na ako lalakad para hindi nabutan ng dilim. Kaya niyo naman ang gumalaw-galaw ano? Hindi ako baldado, Rico. Lumakad ka na para makauwi ka agad. Mag-ingat ka sa daan. Nang mag-isa na si Tatang Adan, kumilos na siya para maganda ng mga lamang gamot. Sa paglipas ng oras, unti-unting nakakaramdam ng kaba. Hindi mapakali. Ilang ulit na sinuri ang paligid sa pag-aakalang may nakabang na panganib. Subalit wala ito sa kanilang lugar. Pare, talagang sinadya kita dito para sabihin yung nakita ko.
di ba kapatid mo yung lalaking tumutulong dito sa pagamutan? Pauwi ako galing bayad. Narinig ko yung boses niya may kausap eh. Manang Josepa daw. Hindi ko alam ang eksaktong nangyari kasi nasa kabilang daanan. Hindi ako nangialam eh. Kaso parang nagkagulo. Humingi ng saklolo yung lalaki tapos biglang natahimik. Pagtingin ko, itong sako sa kasinelas na lang ang naiwan. Merong bakas ng paglalakad banda sa damuhan eh. Wika ng kaibigan. Napahugot ng hininga si Tatang Adan nang malaman ang nangyari. Dali-dali siyang naganda para umalis. Pinuntahan ang daanan kung saan nakita si Rico. Kagaya ng sinabi, may bakas ng pagkaladkad. Walang ibang pumasok sa isipan kundi puntahan sa probinsya si Manang Josepa. Gabi na nang dumating siya sa tahanan ng matanda subalit sarado. Walang tao sa lugar. Dumiretso na lang muna sa dati nilang bahay kung saan matagal nang iniwan. Kahit papano, masisilungan pa naman. Hindi maalis ang tingin ni Tatang Adan sa tahanan ni Manang Josepa. Kabadong-kabado habang iniisip ang kaligtasan ni Rico. Maigpit ang pagkakahawak sa dalang patalim. Nag-usal ng mga orasyon. Hindi nagtagal, nakahinga ng maluwag nang makita ang kapatid. Diyos ko, nandito ka lang pala. Pinakaba mo ko ng husto. Teka, bakit duguan ka? Ang dungis mo, punit pa yung damit mo. Si Manang Josepa ba ang may gawa niyan? Sabihin mo sa akin nang mapuntahan ko. Nagulat siya sa reaksyon ni Rico. Kalmado. Pasimpleng naupo sa tabi at may nahong nagsalita. Huwag ka na magsayang ng oras. Nagkaroon lang ng aberya ang sinasakyan namin kaya nagkaganito ko. Ang importante, nakarating ng buhay. Wala itong sugat ko. Tinitigang maigi ni Tatang Adan ng kapatid. Ibang-ibang postura. Maging ang datingan. Parang ibang tao ang karap. Mailap. Hindi makatitig ng diretsyo sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, may nangyari ba habang kausap mo si Manang Josepa? Rico, parang hindi ikaw ang kausap ko ah. Pinagdududaan mo ang kapatid mo. Mahaba ang araw ko kanina, kaya hayaan mo muna ako makapagpahinga. Pagod na ako. Bukas na tayo mag-usap. Nasundan na lamang ng tingin ni Tatang Adan ng kapatid. Nagtungo ito sa kwarto. Pinagsarahan siya ng pintuan. Napabuntong hininga. Naguguluhan sa kilos ni Rico. Pero iisa lamang ang nasa isipan. Hindi maganda ang nagaganap. Hindi makatulog si Tatang Adan. Pabalik-balik sa pagsilip kay Rico. Habang tumatagal ay umiinit ang mutya. Napapansin na rin ang mabigat na presensya na sinundan ng pag-alingasaw ng amoy. Walang pagdadalawang isip na lumabas at sinuri ang paligid. Tahimik. Walang kahit sinong makikita. Pero maririnig ang kaluskos at mahinang pag-angil. Nakiramdam si Tatang Adan. Sinundan pa ng tingin ng ingay hanggang sa biglang may lumapit at bumuelo ng kalmot. Nawala ng balanse sa pagkagulat. Dito na napansin ang malaaninong hubog ng aswang sa unahan. Dali-dali niya itong hinabol, harapang nagtuos pagkalipas ng ilang sandali. Hindi malaman ni Tatang Adan kung anong klase ng aswang ang kainkwentro dahil kahit anong pagtaga ang gawin, tumatagos lamang sa malaaninong katawan. Walang epekto ang mga atake niya. Pero sa halimaw, ilang beses na siyang tumilapon. Sapo pa ang noo ng tumama sa bato, dahilan para maapektuhan ang mata na hindi pa lubusang gumagaling. Sinamantala ng nilalang ang pagkakataon. Sumugod ng sumugod, hanggang sumandusay na lamang si Tatang Adan. Ilang sandali matapos bumagsak ng antingero, harapang nakilala ang kalaban, si Manang Josepa. Sinasabi ko na nga ba, hirap kang makilala ang tunay kong anyo. Batikang manggagamot, pero mahina sa pakikipaglaban.
Masyado kang nagtitiwala sa mutya mo na wala namang epekto. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Kung may problema ka sa akin, ako ang harapin mo. Huwag mong idamay ang mga walang kinalaman. Sandali, bakit ba tayo humantong sa ganito? Wala naman akong atraso sa iyo Sa pagkakatanda mo wala, pero malaki ang atraso mo sa akin. Nakalimutan mo ba? Ilang taon na ang nakalipas, magmula nang mamatay ang panganay kong anak. Ikaw ang tumugis sa kanya. Pagkatapos nun, nagmamadali kayong lumipat sa ibang bayan. Naglakbay ako kung saan-saan para mahanap ka. Inisa-isa mga manggagamot at albularyo hanggang sa natuntun ko ang tahanan mo. Ito na ang panahon para magiganti. Binalikan ni Tatang Adan ang pangyayari sa nakaraan. Marami na siyang tinugis na aswang, lalo na yung mga pasaway na dumarayo sa kanyang pagamutan para manggulo. Ngunit hindi matandaan kung alin sa mga ito ang anak ni Manang Josepa. Sa kabila niyan, may katanungan na pumasok sa isipan. Malamang ikaw ang aswang na sinasabi nila na sumasapi at pumupunterya sa mga manggagamot at albularyo. Walang yaka. Ako lang ang hinahanap po, pero napakaraming inosente ang nadamay. Damay na akong damay. Wala akong pakialam kung may inosenteng nasali sa paghanap ko sa'yo. Kung hindi ka umalis sa lugar na ito, hindi na ako nahirapan. Ngayong natagpuan kita, mamamatay ka din. Walang problema sa akin. Magtuos tayong dalawa hanggang sa isa na lang ang matira. Nagpalit ng anyo si Manang Josepa. Kagad siyang sumugod. Umatake ng kalmot. Kumagat. Ginamit ang buong lakas upang ibalibag ang manggagamot. Tuwang-tuwa pa nang makitang humandusay na lamang ito. Sinasabayan lang ni Tatang Adan ang pangyayari. Kabisado niya ang galawan ng mga nilalang, kaya alam niya ang patutunguhan. Nang makakuha ng tiyempo, dito na siya umatake. Gamit ang bisa ng tangan, sinabayan ang pagsugod ng nilalang. Bawat atake, sinasabayan niya lamang hanggang sa umepekto na ang tangan. Laking gulat ni Manang Josepa dahil bumalik siya sa pagiging tao. Hindi na makabalik sa anyong aswang. Kagad nagkarga ng orasyon si Tatang Adan. Tinapik ng 3 beses ang balikat ni Manang Josepa hanggang sa mawalan ito ng malay. Dinala ni Tatang Adan ang katawan sa tahanan nito. Dali-daling iginapos sa higaan. Nilagyan ng tali na merong orasyon. Wala pa ring malay sa pagdaan ng mga oras, kaya sinamantala ang pagkakataon upang masuri ang buong bahay. Sa taas na kwarto, naroon ang bangkay ng bunsong anak ni Manang Josepa. Isa itong aswang na nabalitaan niyang tinugis ng isang albularyo. Hindi lang maintindihan kung bakit nasa loob ng tahanan kahit naaagnas na. Sinakop ang buong silid ng matinding amoy. Dali-dali siyang lumabas. Nakasalubong ang kapatid na si Rico. Laking gulat ni Tatang Adan dahil inatake siya ng kapatid. May dalang patalim. Paulit-ulit siyang sinasaksak. Mabuti na lamang ay maagap. Nakuha ang kutsilyo. Rico, ano ba nangyayari sa'yo? Tumigil ka nga! Nakita niya ang refleksyon sa mata ng kapatid. Baliktad. Nanlilisik ang mga mata. Mga mata na hindi pagmamay-ari ng kapatid. Nang mapansin ang enerhiyang nagmumula sa pinanggagalingang kwarto, dito napag-alaman ang kaluluwa ng namatay na aswang ang sumapi kay Rico. Kagad niyang hinubad ang mutya at kinabit sa kapatid. Ilang sandali ang lumipas ay nangisay. Nawalan ito ng malay. Nangihinang napaupo sa tabi si Tatang Adan. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Ito pa lamang ang unang beses na nakaengkwentro ng ganitong pamamaraan. Upang masagot ang katanungan, hinalungkat ang iba pang bahagi ng tahanan na lamang hindi lang aswang si Manang Josepa. May malalim itong kaalaman
sa ritual ng mga demonyo. Maraming gamit para magsagawa ng iba't ibang uri ng orasyon. Sinunog ni Tatang Adan ang lahat ng gamit, maging ang naaagnas na bangkay. Sa kalagitnaan biglang naalerto nang maramdaman ang presensya ng aswang. Hindi nagtagal ay may sumugod sa kanya. Masyadong agresibo ang nilalang, walang tigil sa pagkalmot. Nahirapang lumaban si Tatang Adan dahil mabilis ang kilos nito. Hanggang sa nahawakan niya ang braso ng aswang, tinadtad ng saksak. Kahit sugatan, sinubukan pa ring tumakas. Sino ka naman? Kung makasugod ka, parang ang laki ng atraso ko sa'yo. Unti-unting nagpalit ng anyo ang aswang. Ito ang kasintahan ni Manang Josepa. Pati ba naman ikaw, Mang Patronyo, naging aswang na din? Ang daming nangyari magmula nang umalis ako dito Huli kong nabalitaan sa'yo, magkaiwalay na kayo ni Manang Josepa. Tapos ito re-responde ka nang malamang sinusunog ang bangkay ng anak niya. Bakit ba kasi hindi nyo inilibing? Manahimik ka, Adan. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa panganay namin. Nagsisi ako dahil hindi ka agad nakagante. Ngayong karap na kita. Kailangan mamatay ka. Matapos magsalita ni Mang Patronyo, binali ni Tatang Adan ang leeg nito. Malubha na nga ang lagay pero lakas pang manghamon. At saka, bakit ba ako yung pinagbibintangan ng mga to na pumatay sa anak nila? Bueno, sa dami nga ng aswang na pinatay ko, hindi ko alam kung sino doon yung anak niya. Matapos ng kaganapan, ginawa niyang bilanggo si Manang Josepa. Hindi nagustuhan ng pagdamay nito kay Rico. Nakagapos sa higaan habang araw-araw na pinahihirapan sa pamamagitan ng pagpapainom ng lana. Unti-unting umiipekto, humantong sa punto na hindi na nakakapagsalita at nabubutas ang laman. Kuya, hindi ka ba naaawa? Tama pa ba yung ginagawa mo? Pwede namang patay na lang si Manang Josepa. Hindi yung ganyan, pinahihirapan mo pa. Mamamatay na din yan Hayaan mo lang ako, Rico. Gusto kong pagdosahin ng halimaw na ito hanggang dumating ang araw na siya na mismo ang sumuko. Tama ka, sa kamatayan din ang punta niya. Pero mas mararamdaman ang paghihiganti kung makikita natin ang paghihirap niya. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. May tiwala naman ako sa'yo. Kaso nga lang, nag-aalala ako sa posibleng kahinatnan ng lahat. Aswang siya, may malalim na kaalaman sa orasyon ng mga demonyo. Parehong masama, parehong delikado. Paano kung dahil sa ginagawa niya kaya ka nagkakaganyan, unti-unti ka lang napapasahan? Huwag kang mag-alala, hawak ko ang isipan ko. At isa pa, mahina na ang pangangatawan ni Josepa. Ilang araw na lang mamamatay na rin yan. Lumipas ang ilang araw, ganun nga ang nangyari. Patuloy na binibigyan ng laso ng matanda. Mas lalong humihina sa pagdaan ng mga oras. Hindi nagtagal ay bumigay ang katawan. Nalagutan ng hininga sa sariling higaan. Dito lang lubusang napayapa si Tatang Adan. Kontento na sa ginawang paghiganti. Kahit papano, binigyan ng maayos na libingan katabi ng puntod ng asawa at mga anak. Hindi alam ni Tatang Adan kung bakit, pero namalayan na lamang ang sarili na ginagawa ito. Pagkatapos pahirapan, bibigyan ng libingan. Ayos ka lang ba, Kuya Dan? Para kang nalilito sa sarili mo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang ginagawa ko. Pagbalik nila sa tahanan, hindi magkandaugaga sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Mahabang panahon ang lumipas noong nagtungo sa probinsya. Nanatili doon para intayin ang kamatayan ni Manang Josefa. Ngayong nakabalik na, balik na sa nakasanayang buhay ang panggagamot. Pagkatapos ng engkwentro laban sa aswang na may kakayahang pasanibin ang katawan ng namatay, dumagdag ito sa kaalaman ni Tatang Adan. Detalyadong isinulat ang mga bagay-bagay para hindi makalimutan
at magamit sa susunod na laban kung sakaling makasagupa ng ganong pamamaraan. Ay nako, kung ano-ano ang ginagawa ng mga tao, elemento at nilalang para lang mangbiktima ng kapwa. Pati ritual ng demonyo ginamit na. Pambihira talaga. Wika ni Tatang Adan nang maalala ang buong kaganapan. Sa pagdaan ng mga araw, naging maingat siya sa pagharap sa mga pasyente. Naglagay ng mga pangontra sa bakuran na siyang tumutulong para matukoy kung ano ang totoong katangian ng pasyente. Nadala sa nangyari kung kaya't iba yung pag-iingat ang ginawa. Patuloy pa rin siya sa pagtulong sa kapwa, pero hindi na lamang basta manggagamot si Tatang Adan. Napabilang na rin siya sa mga manunugis ng aswang. Pagbabahagi ng kaalaman, ano ang pwedeng gawin ngayong Holy Week 2025? Magsinde ng isang perasong insenso candle for cleansing ng 12 a.m. sa Salubong or Easter Sunday. Makakatulong ito para ma-cleanse ang buong tahanan, maganda ang pasok ng swerte, mararamdaman ng bisa sa buong taon. Para sa mga interesado, tignan ng screen, merong arrow dyan para maka-order or pwedeng bisitahin ng description, cash on delivery na yan. Tandaan gawin ang proseso sa Salubong ng 12 a.m. or Easter Sunday ng 12 a.m. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento.